sa inyong lahat at welcome back po dito sa channel natin. Ang iyong lingkod po, si Buddy Proy. So ang gagawin po natin ngayon ay hindi po tayo mag-i-install. May isi-share lang po ako sa inyo. Kasi yung palagi ako naghahanap sa isang tinatawag nating kilometer. Sumusurvey po ako sa mga hardware. Doon nakita ko ang mahal pala ng mga ganun ang gamit na digital na kilometer. Kadalasan po nag-uumpisa sa 1,500 to 2,000. Kaya sabi ko pag-iipunan ko muna kasi alam niyo naman po ngayon pandemic kaya medyo mahirap po ang pangninegosyo natin ngayon. Kaya sabi ko pag-iipunan ko na lang. Pero nung nakalipas ng araw na ito, nung pumunta po ako sa isang hardware, yun, nagtatanong ako, magkano ba itong gano'n? Pero hindi ko inasahan na gano'n pala ang price. 650 pesos po ang isang kilometer na digital. Kaya sabi ko, uy, okay na to. Kaya nung araw na yun, hindi ako mapalagay. Tarang naghahanap ako ng paraan kung paano ko ba mabibili yun. Dahil gusto ko talagang may sariling kilometer. Matagal na po ako hindi nakagamit ng kilometer. Kaya nag-iisip ako ng paraan para mabili ko yung kilometer. At yun po ang gusto kong i-share sa inyo. Yung paano gumamit ng digital na kilometer. Pero ito po, nabili ko talaga. Dahil wala akong kilometer. Saka ang bili ko nito, 650 pesos. Kaya gusto ko i-share sa inyo kung ano ang nasa loob nitong kilometer. Pero ang gusto ko, ipalapit doon natin ang camera para makita po ng mayos. So ito po ang lalagyan ng kilometer. So buksan po natin. So ayan. So ito yung T-slid. At saka ito yung kilometer. So brand po sa kilometer natin ay yan, Keystone Digital Kilometer. So kung makikita mo yung picture dito at saka picture dito, pareha lang po yun dito. Reflection po dito sa kabila. So katulad yan, yung 1,000 ampere na setting, kung gusto mo kumuha ng sa ammeter na reading, so iset mo sa 1,000. Yan, 1,000 yan. Sa baba, 1,000 din yung reflection niya sa baba. Pag iset mo sa 200 yung sa baba, 200 rin. At dito naman sa AC na setting na 750 volts, pag sinetting mo sa 750 volts, yun dito sa baba, 750 volts din. Saka yung DC volts niya, ang taas ng range, bakit? 1,000 ito. So ito, setting mo, 1,000 DC volts. So, reflection dito, 1,000 DC volts din. So, pag ibaba mo dyan, mayroon pong 200 ohms. Sa dito sa baba, may 20k ohms. Dito naman sa baba, ito ang gusto ko dahil umabot po sa 20 mega ohms at saka, yan, 20 mega ohms at saka 2,000 mega ohms. Yan. Ito po kadalasan ginagamit po ito ang mga ganitong kalaki na resistance. Ginagamit po ito sa pagtitesting po sa ground sa motor. Kasi yung sa ground sa motor, kailangan doon kung magpa-dry run ka ng motor, dapat po makakuha ka doon ng 0.5 mega ohms. Kadalasan ginagamit doon yung tinatawag nating meager. Yung meager kasi po may kamahalan. Abot po ang meager sa pinakamababa lang na gusto mong bumili ng meager, 17,000 po. At saka yung branded na meager na gagamitin mo, umabot po sa 500,000. Abi, ang mahal. Kaya mahirapan po tayong gumamit ng meager. So ito maganda, meron po siyang 20 mega ohms. So may kapasidad po ito sigurong bumasa ng ground talaga sa isang motor. So ngayong gagawin natin, i-actual po natin paano ba gamitin dito sa kilometer na kung kukuha ka ng ampere sa isang lighting. So setting mo dito, so 1,000 ampere. So ngayon ang gagawin natin, mukhang mataas naman po ang setting sa 1,000. Dito tayo sa 200 lang, 200. So ang gagawin natin,
maghanap tayo ng bulb lang siguro ang gagawin natin. Tapos kukunan po natin ng amperahe yung ilaw na yun kung ilan ba. So gamit po tayo ito. Gamitin natin yung link extension natin. Tapos isaksak natin dito. Yan. Ito po yung extension natin na ginawa natin. So ito magagamit na natin. So ang gagawin natin, nakaset po sa 200 yung ampere sa setting natin. Tapos gagamit po tayo ng bulb dito. Ito 250 watts. Ito ang gagamitin natin para makita natin kung paano magkuha ng yung ampere sa watts na 250 watts. So ang gagawin natin, buksan natin to. Yan. Tapos ang gagawin po natin ngayon, so ilalagay po natin itong bulb na to. So dito natin ilagay. Ayan. So ilagay ko na lang dito dahil 250 malakas po ang ilaw, sumasakit po sa mata. So ang gagawin natin, ilalagay ko po dito. So ilagay natin sa karton dahil mainit po. Mercury po ito, firefly to 50 watts. Diyan na natin ilagay. Ayan. Tapos ipa-plug po natin dito. Yan. Tapos yung pagkukuha po sa kamitis sa ampere, dapat isang wire lang. Katulad dito, dapat isang wire lang ang i-clamp natin. So, hindi po pwede dalawa. Isa lang wire dito. Dito o dito sa ilalim, isa lang. So, testing po tayo. Nakasitting po siya sa 200 na ampere rating A. So, testing natin on. Yan, ang ilaw. So, kukunin natin ng clamp. So, dito tayo. So, makikita po dito 1.1 yung 250 na watts. Tapos, may lock po siya dito kung gusto natin i-lock. Ganyan. Tapos, kung kukunin natin, yan. 1.1. So, kung i-post mo dito yung data hold, mawawala po siya. Yan. So, off natin to. So, 1.1. Sa 1.1, may computation po tayo doon. So, kung maalala mo yung computation natin, so, i-write ko na lang dito. Yung sinasabi natin symbol na P, I, at saka B. Ito, yung power, yung volts, at saka yung current. So, dahil may power po tayo, subukan natin kung magkapareha ba to. So, I ang hahanapin natin, P is equals to B. So, yung wattage natin sa ilaw is 250 watts. 250 watts, tapos i-divide natin sa ideal na voltage na 230 volts. So, ang result dito, tingnan natin. So, may calculate tayo dito. So, 250 divide 230. So, 1.08 ang labas sa amperahe. 1.08. So, kung i-round off mo yung 0 dito sa 8, so magiging 1.1. So, yung kinuha natin yung ampere, so tama pala yung 1. So, accurate po. So, yan 1.1 ampere. 1.1 ampere. So, hindi na makita. Yan, 1.1 ampere. So, yung kinuna natin yung wattage. So, tama yung kilometer. At saka yung competition natin dito. So, ngayon po, dito tayo sa 750 volts. Paano ba kumuha ng AC volts? So, gamit natin ito. AC volts. Tapos, ilagay natin yung red at saka common na black dito. So, may lead po siya ito. So, ito yung common. At saka ito yung red dito sa, may nakalagay dyan na, yan.
So ang gagawin natin ngayon, isit po natin ito sa 750 volts dito. 750 volts. So gamitin natin muli itong extension natin. So switch natin. Yan ang extension natin. Tapos ang gagawin natin, magkuha po tayo ng voltage. So dito natin makukuha. Isa dito at saka isa dito. So meron po siyang 229 volts. So yan po ang pagkukuha sa setting sa volts sa 750 volts. So tanggalin natin. Ngayon po dito tayo sa 1000 DC volts. So kailangan battery po ang testing po dito sa 1000 DC volts. So set natin dito. Tapos maghanap tayo ng battery. So ito po may battery tayo. So setting sa 1000. So 1000 kasi ang nakalagay dito sa DC. So may polarity pag dating po sa DC. So mayroon siyang plus dito saka negative. So yung negative, yung black dito. Yan. So, ito yung black. Tapos ito 9 volts to. Tapos dito yung red. So may reading po siyang 8 DC volts. So yan. Meron rin akong regulative power supply dito. Ito gusto ko rin subukan. Yan. Tapos i-plug in natin dito. Yan, tapos i-on ko. So ito, may negative at saka positive. So nakasit sa 1000 DC volts. So ilagay natin dito yung tester natin. Ito 12 volts ito nga regulated. So tingnan natin. So dito sa negative at positive. So meron po siyang 11 volts, tingnan nyo, 11 volts na DC. So, madali siyang basahin dahil digital kasi ito. So, yan po. So, next natin, dito tayo sa resistance. Paano kumuha ng resistance? Dito sa resistance, isetting natin sa 200. Ito may resistor ako. Sinubukan natin to resistor. Ito setting dito 200 tapos ito 1K ito. Kung makikita nyo yung color ko dito, yan. Makikita nyo yung brown, black, red. So 1020 red. So 1K po ito. Sibukan natin isetting dito sa 200 ohms. So tingnan natin yung tester. Yan, nag-zero po siya. Ito titingnan mo, hindi siya magre-reading dahil hindi niya kaya yun. 1000 kasi ang ohms nito. Tapos nasetting mo lang doon sa 200. So isetting nyo natin sa 20K. 20K, yan. So 1000 na setting na siya doon sa 20K. So ganyan po, swing natin. So may 0.97. So pag i-round off mo yan, magiging 1. Tapos nakasit naman siya sa 1000 sa 20K. So 1000 ang counted. So tama po siya na 1K po itong resistor. Itong isa dito naman sa 20 mega ohms o sa 2000 mega ohms. Kailangang motor ang itest mo dito para makita mo ng maayos yung kung paano mag-detect. Kaya ito gusto ko klaseng ganito na accelerometer dahil meron po siyang 20 mega ohms at saka 2000 mega ohms. Siguro sa ibang accelerometer hindi siguro mo makikita ito. Yung iba hanggang hindi ko alam kung magkanong ohms yun. Pero ito mayroong 20 mega ohms at saka 2000 mega ohms. So ang ginawa ko, naghanap po talaga ako ng motor para i-prove ko na anong klaseng function po ito. Ito, humahanap ako ng motor. Nakahanap ako ng motor. Ito, kung makikita mo dito, may 1.5 HP at saka 220 volts at saka may 10.5 ampere. Ngayon gusto ko i-prove na mag-tester po tayo doon sa accelerometer. Bubuksan natin to.
Isa ka ng camera dito. So yung tester ko, yung sinasabi ko sa 20 mega ohms, isisit po natin yung tester natin sa 20 mega ohms. Yan. So set muna natin dito. So dyan, resistance sa 20 to 20k at saka 20 mega. So dito tayo sa 20 mega mag-set. Ito yung so mag-test tayo, dito tayo sa metal to metal. Dito metal to metal. So yan. Tapos isa dito sa ground at ilagay natin dito sa terminal kung meron bang ground. Pero itong motor wala itong ground. Sinusubukan ko lang kung ano mangyari pag nag-set tayo sa 20 mega ohm. Ayan. Kung makikita mo, sabi dito sa manual sa kilometer na digital, hindi daw mag-stable ang isang resistant. Pag mataas daw, ibig sabihin walang ground. So sinusubukan natin ngayon. So kung makikita mo, talagang nagmo-moving ang resistance dito sa indicator natin. Tama yung sinabi ng manual, pag nag-moving daw ang isang resistant mataas, walang ground doon. Dahil pag nag-ground po ang isang resistance sa motor, dito to meter, zero kaagad. So, ito na-prove ko na maganda ito is dahil 20 mega ohms pa lang. Mas lalo na dito sa 2,000 mega ohms, set natin sa 2,000 mega ohms. So, zero, tapos dyan natin lagay. So, makikita mo, tumatakbo po dito ang numbering sa monitor. Ibig sabihin, matataas daw ang resistance. So, hindi yan ground. Ang ibig sabihin dyan, walang ground. Pag nagka-ground na, nag-stop at magiging zero, ganito ang mangyayari. So, metal to metal, yan, zero na. Ngayon po, may ipapakita po ako sa inyo. Ito, kunin ko muna yung tester ko. So, may nagtanong doon, sabi niya, Buddy Proy, yung lumamit ka ng multi-tester na setting mo sa 250 volts, yan, nakasitting sa 250 volts at ginamit mo yung voltage doon na hinawakan mo. Ano bang mangyayari kung kung gamitin mo ng tester na digital? Pwede ba siyang gamitin? Pero bago ko po yun gawin, gusto ko munang ipakita muli yun. Ito, idea na lang po ito, dagdag idea kung gusto nyong gayahin. Ito. So ito kasi yung ginagamit namin sa planta sa pagtitest muna kasi sa technique ko ito. Ito, nakaset po ito sa 250 volts. Tapos, i-tester mo ito dito. So, yun ko itong tester. Yan. So, nag-iilaw po ang extension natin. Ibig sabihin, may 220 dito. Pag tinitester mo ito, so, yan. Mag-reading siya ng mga almost 230 volts siya. Ngayon, ang ginawa natin nung una kasi, inilagay natin dito isang tester, tapos sinawakan natin dito. So kung mapapansin nyo, gumagalaw po ang tester, ibig sabihin po, may voltage. Dito naman sa kabila, kung ilalagay mo yung test lead dito, hinawakan mong isang lead, gagalaw po pero konti. Pero lagi mong tandaan, bawat isang linya dito, 110 po. Tingnan mo, basta gumagalaw, ibig sabihin, may voltage po yun. O gumagalaw siya ng konti. Ngayon, sabihin natin, siniswitch off natin to. Ngayon, subukan natin hawakan. So, mayroong gumagalaw kahit konti. Sa kabila natin ilagay. So, kung titingnan mo, hindi na gumagalaw. So, ibig sabihin yung switch dito yung cut off sa switch sa isang linya. Yan, titingnan mo, hindi na siya gumagalaw. So, kung i-switch natin muli, tingnan nyo. Ayan, gumagalaw. So, yung cut off dito, nandito yung switch na cut off niya. So, yan. So, i-switch off natin. Ayan, makikita mo, parang napuputol. Ibig sabihin po ng ginawa natin ito, technique po ito sa pagkukuha kung gusto nyong isang linya na sa paggamit sa tester na may mga ibang paraan. So, kung dito mo ilagay, basta gumalaw ng konti dito, ibig sabihin yun, may 110 yun.
Ayan. So may nagtanong po sa akin doon. Sabi niya, Sir Badiproy, paano sir kung digital? Pero sinabi ko sa kanya, wala akong digital. Hindi ko alam, baka ano. Kasi wala po akong tester na digital. Pero ito, nakabili ako. Ito, sinubukan ko muli. O, tanggalin natin. Ito, total, may digital tester naman ito. So ngayon, ano bang mangyayari? Isetting po natin dito sa 750 50 volts. Yan. So iyon natin ito muli. Yan, nag-indicate na naman na may supply na 220. So isetting natin. So dito yung isa. So ilagay natin yung isa dito. So magkakuha tayo ng 230 volts. Ngayon, pag hawakan ko ng ganito dito, so magre-reading siya. So ngayon ito. Ito sir, kung maalala ko po to yung nag-comment doon. So ito sir, hawakan ko muli. Ayan. So magre-reading po siya ng 160. Pag dito naman sa kabila, may reading po siyang only 3 volts. Ayan. Pag hindi mo hawakan, 0 talaga. Pero gawakan mo, nagre-reading po siya. Ayan. So ang gagawin natin, i-switch off muna natin to. Ano bang mangyayari? So dito, yan, nagre-reading po siya ng 3 volts. Then sa kabila natin lagay, wala pong reading. Pero i-switch natin muli. Nawakan natin, so nagre-reading po siya. So ito, technique lang po na kung gusto mong ma-detect yung linya na mayroong linya, ito, hawakan mong isa, pwede mong ma-detect. So kahit magbaliktad po ang wire, so baliktarin natin para yan. Hawakan natin. So 203. Sa kabila naman. So meron lang siyang 3 volts. Pag in-off natin 3. Tapos kabila wala na dahil off naman siya eh. So walang reading po talaga. Tanggalin natin ito. Yan. Sabihin natin mag-reading tayo ng ganyan. Ayan, 0. Ayan po, 0. Walang magre-reading, basta wala ng kuryente. Pag tinanggal na talaga. Ito po, sikreto lang po ito na mga ibang paraan kung paano mag-technique. So, kayo na pong bahala dyan kung gusto nyong gayahin. So, ayan po, tapos na po tayo sa testing natin sa clam meter. So, bago po tayo magpaalam ko sa inyo, so ito pa rin. May magpapa-shoutout sa channel natin. So, shoutout natin yung mga idol natin dito pa rin. So, shoutout natin si Sir Guat C. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Guat. Saka, shoutout din natin si Sir Ismail Tangkalagan from Sindangan, Zamboanga del Norte. Oy, Bisaya ni siya. May adlaw ni mo din na, Sir. Sir Ismail. Saka shoutout din natin si Arthur Matic o Matic 04 from San Jose City, Nueva Ecija. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Arthur. Shoutout din natin si Arcangel Gregorio from Jubail, Saudi Arabia. Oy sir, ang layo nyo para dyan. Kunting ingat po dyan sa Saudi, Sir Arcangel. Magandang araw dyan sa iyo, Sir. Saka shoutout din natin si Sir Christopher Capili from Las Piñas City. So magandang araw dyan sa iyo, Sir Christopher. Shoutout din natin si Sir Leo Luna from Jeddah. So malayo pa rin sa Jeddah. So kunting ingat dyan, Sir Leo. Shoutout din natin si Sir Purisimo Tobira from Libis, Baisa, Caloocan City. Sir, magandang araw po sa iyo, Sir Purisimo. Saka shoutout din natin si Sir Josepino Bilo from Antipolo City. Sir, magandang araw dyan sa iyo, Sir Josepino. Saka shoutout din natin si Sir Rooney Antolin. Magandang araw dyan sa iyo, Sir. Saka si Sir Norbit Caraga. Magandang araw sa iyo dyan, Sir Norbit. Saka shoutout natin si Sir Marvin Kumya. Magandang araw dyan sa iyo, Sir
Marvin. At saka si Sir Arman San Felipe. Saka shoutout rin sa San Felipe family from Quezon Province. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Arman, at saka sa family San Felipe. Saka shoutout din natin si, babae ito, si Ma'am Chirimi Marimon from Tagum City. Tagum City, di ba Davao del Norte yan? O, Bisaya to. Ma'am, may adlaw ni mo din na, ma'am. Ma'am Chirimi. Saka shoutout din natin si Sir Mar Pakiros TV. Isa po siyang electrician vlogger sa Saudi. So baka gusto niyong pumunta sa channel niya dahil yung mga vlogger niya doon sa Saudi niya, electrician po siya, si Sir Mar Pakiros TV. Saka shoutout din natin si Sir Iki Plandano from Surigao. From Surigao, kasama rito, kauban na niya siya sa Surigao del Norte. Sir, mayong adlaw ni mo din na, sir, sa Surigao. Si Sir Iki Plandano. Yan po, tapos tayo sa shoutout natin. Saka huwag niyo pong kalimutan pong mag-like at saka mag-share at mag-comment po doon sa baba kung may hindi po kayo naliwanagan. At saka huwag niyo pong kalimutan pong mag-subscribe para palagi po kayong mag-update dito po sa channel natin. Saka maraming po salamat sa palagi pagsubaybay at saka sa panonood po dito sa channel natin. Hanggang sa muli po, kita-kita pa rin tayo dito sa channel natin. Salamat!